At kaugnay pa rin po sa anti-political dynasty law na group interview na dynasty bill na pinatututukan nga ni Pangulong Aquino sa Kongreso. Makakausap po natin si Attorney Irene Aguila, ang spokesperson ng anti-dynasty movement. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito ng Balitang Hali. Magandang tanghali po, Connie, at sa lahat ng tagapakinig ng Balitang Hali. Komento niyo po muna bilang nakabilang nga ho sa priority bill si Pangulong Aquino, itong anti-political dynasty bill. Well, una sa lahat, nagagala kami na muling nabigyan ng buhay, no? At least ang mga grupong nagsutulak, sumusuporta sa anti-dynasty bill. Kasi alam naman po natin, mula nang napasa ang konstitusyon, wala pa rin anti-dynasty law. Kahit na sinasabi ng konstitusyon, dapat ipasa na ito ng Estado. Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin tayo na gawing prioridad ito ng ating Kongreso at Senado. So, nung mabanggit yun ni Pangulong Aquino, nabuhayan naman kami ng loob na baka sa wakas mabigyang buhay itong pangako ng ating 1987 Constitution. Pero nabanggit nga ho ni Senador Chis Escudero na maaring maipasa daw ito dahil kumbaga nasa final stages na ba ng pag-uusap nito no? So, sa tingin ninyo, meron talaga itong tsansa na maipasa? Kasi alam din ho natin dun sa aming GMA research naman na ipinakita, 8 out of 10 sa Kongreso po talaga magkakamag-anak, kumbaga nasa political dynasty at para bang ginagawang negosyo itong politika hindi ho ba? Yes, actually, lagi namin pinag-uusapan yan sa aming grupo at lagi namin sinasabi sa totoo lang, medyo mahirap talagang isipin nakakayanin ng ating mga mambabatas na kumuha ng baril at itutok sa sarili nilang ulo kasi gano'n ang mangyayari kung maisabatas itong anti-political dynasty kasi tila sinasabi nilang bawal ng tumakbo ang kanilang mga angkan, miyembro ng kanilang angkan habang sila ay nasa poder, no? Pero umaasa kami na sana mangibabaw o umiral naman ang kanilang pagiging tunay na lingkod bayan at ang kanilang pag-ibig para sa bayan at sana for the first time, unahin naman nila yung taong bayan lalo na sa usaping reformang politikal gaya ng kinakailangang political dynasty. Siguro, Irene, dapat isa-isahin natin kung sino-sino yung mga magkakamag-anak dyan at tutukan kung anong iboboto nila kung sakasakali, di ba? Para alam natin na walang bias dahil nasa isang pwesto pa yung kanilang kaanak, hindi ba? Yes, oo. And actually, gaya ng sinabi mo kanina, 8 out of 10 na miyembro ng Kongreso. So, kung titingnan natin yung mga numero, medyo parang isipin natin baka imposible. Pero iniisip namin na ngayon kasi, siguro kumpara natin sa mga dating naunang mga panahon, mas bukang bibig na ng mga tao ang usaping dinastiya. So siguro naman, kung ang tenga ng mga ating mambabatas nasa kung saan yung mga tao nagsasalita, alam nila na madalas na itong pinag-uusapan. At tila binabantayan na rin kahit sa lokal na level ang mga paulit-ulit na pangalan na paiba-iba lang ng muka, pero pare-pareho pa rin mula pa rin sa parehong angkan. Titignan natin, pag nalathala na siguro sa dyaryo o kung saan man, yung mga pangalan nitong mga ito, tignan natin kung sino sa kanila yung talagang may hiya pa, pero sa tingin mo, bakit kaya sa tingin nyo, bigla itong binigyang pansin ng ating Pangulo? Kasi maraming, of course, nagsasuggest na sana mabanggit niya sa SONA, yung tungkol sa SAF 44, yung iba pang mga batas, katulad nung FOI bill. Pero ito, parang hindi ito nababanggit initially, dun sa mga sana mabanggit. Pero itong binanggit at itong ikinatuwa naman ng marami rin. Opo, well, ako naman masasabi ko rin na isa rin kami sa mga nagsusulong ng FOI, sa kasama to sa mga dinadalangin ng FOI at sa yung anti-political dynasty. Ngayong nasama tong political dynasty, siguro hindi rin natin pagkakailan na malapit na rin kasi ang eleksyon. Siguro isa na rin to sa dahilan kung bakit nasama na rin to sa SONA kasi napapag-usapan na kung sino-sino yung mga maaaring tumakbo o maaaring makabilang sa let's say Senate line-up ng mga respective political parties o kung sino man yung matatakbo bilang presidente at nakikita naman na obvious na
ilan dito ay mula sa mga political dynasty. So siguro, hinog na rin ang panahon upang talagang pag-usapan na ito muli. Pero syempre sinasabi nila, no, dapat isaklaw din o masaklaw din itong anti-political dynasty bill. Ang pagpasa rin, halimbawa, di ba, nung yung mga appointed naman na mga government officials, kasi meron din naman talaga ng mga government officials na nasa isang pamilya lang. Sa tingin mo, okay din itong masama? Well, para sa grupo namin kasi, hinihiwalay namin yung usapin sa appointments at saka sa election, no? So, ang grupo namin kasi nakatutok kami sa mga elective positions kasi ito yung napapaloob sa Article 2, Section 26 ng ating Constitution, itong mga mostly really elective positions. And kung titingnan naman natin yung appointive positions, medyo meron naman tayong safeguard at least on nepotism that's in place. Pero as of now kasi yung elective positions talaga, wala kasi talaga tayong any protection against political dynasties. At alam naman natin lahat, pag nahalal na, mas mahirap talagang tanggalin. No? Oo, pinapasa parang negosyo no? Pasa-pasa sa hanggang apo-apo. Di ba? Matira matibay, parang gano'n. Pero paminsan sabay-sabay din kasi silang tumatakbo. At yun yung tinatawag ng AIM Policy Center na fat dynasties. Mas nakakatakot yun kasi nawawala ng checks and balances, nagkukunsyabahan yung mga magkakamag-anak habang sila ay nasa poder pa. So hindi lamang pagpapasa-pasa o pagmamana ng posisyon, ngunit kasama rin dyan yung pagsasabay-sabay na pagtakbo at paghawak ng poder. Oo. Sinasabi kasi nung ilan, dahil nabanggit nga ito ng Pangulong Aquino sa kanyang SONA, attorney, dapat lamang talagang matutukan ito or yung minsan may mga nagko-question, sincere ba talaga dahil, alam mo, nanggaling din daw ang ating Pangulo sa isang political dynasty na, alam naman natin, sa over the years, sila rin ang namumuno sa isang lugar lang din. Yes, well, narinig ko rin yung sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo, si Secretary Coloma, at sinabi niya na medyo nagbabago rin ang isip ng ating Pangulo dahil nakikinig daw siya sa mga boss, no? So, ako, I'd like to take it at that, na baka sa wakas naintindihan niya ang kahalagahan ng pagsasabatas ng anti-political dynasty law at sana talaga makita natin ang sinseridad niya sa pagtutulak ng anti-political dynasty law kasi alam naman natin kung gaano kabigat at gaano kalakas ang endorsement at tunay na pagtulak o pagsulong ng Pangulo sa kahit anong batas na napapasa. No? So sana talaga sincere ang ating Pangulo at sana tumulong siya talaga sa amin sa pagtutulak at pagsusulong ng batas na to both sa Congress at sa Senate. Oo nga naman. Alright, maraming salamat sa inyo, attorney. Maraming salamat din. Yan naman po si Attorney Irene Aguila, spokesperson ng Anti-Dynasty Movement.